Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng bulaklak inaasahang tataas habang papalapit ang undas. Supply ng karneng baboy pinangangambahang hindi sasapat ngayong holiday season. Palagi ang pag-aayos ng DPWH sa mga daan at tulay, kwinestyon ni Senator Coco Pimentel. Dayuhang nagmula sa Colorado, banned sa bansa dahil sa sex crime. DFA kinumbinsi ang mga Pilipino na ipagpaliban muna ang biyahe patungong Israel. Filipino-Chinese community suportado si Philippine pole vaulter EJ Opiena sa Paris Olympics. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ilang araw bago ang nalalapit na undas, inaasahan ng pagtaas ng presyo ng mga bulaklak, partikular sa dangwa na kilalang pakyawan ng mga bulaklak tuwing holiday season. Tinitingnang dahilan ng mga nagdaang bagyo na tumama sa bansa na nakaapekto sa pagkawasak ng taniman ng mga bulaklak. Kasalukuyang ibinibenta ang mga ready-made na flower arrangements sa halagang 100 hanggang 400. Kaugnay nito, pinapayuhan ng mga flower shop owner ang publiko na magsimula na umanong mamili ng mga bulaklak sa ika-27 hanggang ika-28 ng Oktubre bago pa man ang pagtaas ng demand ng bulaklak sa araw ng undas. Isa pang mainit na balita, hindi sasapat ang supply ng karneng baboy hanggang sa holiday season. Ito ay dahil sa epekto ng African swine fever sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Sa pagbaba ng supply, inaasahan ng pagtaas ng demand ng karne higit lalo ngayong Pasko. Kung kaya tinitingnang mainam ang pag-angkat ng mga bilihin upang matiyak ang sapat na supply at abot kayang presyo ng baboy ngayong holiday season. Sa ilang pamilihan sa Kamaynilaan, nasa 260 piso hanggang 330 piso ang halaga ng pork shoulder kada kilo, habang nasa 270 piso hanggang 400 piso naman ang presyo ng liempo kada kilo. Alinsunod sa pag-atake ng Medusa ransomware sa data ng PhilHealth, tinalakay ng ilang ahensya ng gobyerno ang pagkilos na ginagawa nila ukol dito. Ang ulat mula kay Princess Castro. Alinsunod sa pag-atake ng Medusa ransomware sa data ng PhilHealth, tinalakay ng ilang ahensya ng gobyerno ang pagkilos na ginagawa nila ukol dito. Ang ulat mula kay Princess Castro. Alinsunod sa kaso ng abogadong si Winston Hipe dahil sa paglabag sa mga patakaran sa notaryo, nilinaw ng Korte Suprema ang mga panuntunan sa Office of the Bar Confidant ang naging pagpayag nito sa naturang abogado na ipagpatuloy ang pagpraktis ng batas. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Upang mapaigting ang seguridad ng personal na impormasyon ng publiko sa bansa, iminungkahi ng ilang ahensya ng gobyerno na magkaroon ng government security system. Ilan sa mga nagbigay ng pahayag patungkol sa issue sa cybersecurity sa bansa ay ang mga co-convener ng Scamwatch Pilipinas na sina Art Samaniego at Giselle de Guzman, kabilang na ang hepe ng National Privacy Commission o NPC na si Attorney Mike Santos. Samantala, ayon kay Santos, ang iminumungkahing security system na ito ng gobyerno ang magsisilbing tagapagpatupad ng mga national standards patungkol sa pagpapaigting ng seguridad sa Pilipinas. Kaugnay nito ay pinalalahanan ni Samaniego ang publiko na magdoble ingat sa pagbabahagi ng personal na impormasyon at data
Partikular na ang mga OTP codes na ipinapadala na siyang gagamitin upang ma-retrieve ang data sa mga personal na account online. Dagdag pa nito na wala nang magagawa ang ahensya kapag na-expose na ang data dahil ang mga ito ay maaaring gamitin bilang pang-blackmail at identity theft. Dahil dito, suhestyon ng grupo na magkaroon ng help desk ang PhilHealth kung saan magkakaroon ng hotline na maaaring tawagan at lapitan ng publiko upang magsumbong ng mga ganitong insidente. Sa kabilang dako, ibinida rin ni Samaniego ang eGov app kung saan pinagsama-sama rito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi na kailangan pang pumunta sa kanya-kanyang website para ma-access ang isang ahensya. Sila mismo ang nangangalaga doon sa data nila. Okay, hindi lahat. Hindi lahat, pero nakakonect siya, pero hindi sila nasa isang location lang. Tapos, nandito na din nakakonect yung National ID System. So, kumpleto na siya. Dagdag pa rito ay hindi makukompromiso ang data ng ibang ahensya kung sakaling may breach ang data sa isang government agency. Sa pagtatapos, binanggit ng mga kinatawan ng grupo na kung sakaling makaranas na ma-expose ang data, maaaring dumulog ang publiko sa tanggapan ng NPC. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakatanggap ang Department of Health o DOH ng mga ulat hinggil sa di umano'y maling representasyon ng ilang individual na nagpapanggap bilang mga tauhan mula sa ahensya at nanghihingi ng pera mula sa iba't ibang mga supplier bilang kapalit ng isang proyekto sa DOH. Ayon sa ahensya, mali ang claim na ito at hindi kukonsintihin ng DOH ang mga iligal na gawi. Ang kalihim at ang mga tauhan ay nakatuon sa pagtataguyod ng integridad at pagpapanatili ng paggalang na ibinibigay sa naturang pampublikong tanggapan, gayon din ang tiwala ng sambayanang Pilipino. Samantala, hinihikayat ng DOH ang publiko na maging maingat sa pakikipag-usap sa mga individual na gumagamit o gumagaya sa mga opisyal ng pambansang pamahalaan, maging mapagbantay sa pagbabahagi ng impormasyon at kukuha lamang ng mga balitang pangkalusugan at impormasyon mula sa mga opisyal na platform ng DOH. Sa pagdiriwang ng World Health Environment Day, tagumpay na naitanim ang mahigit 200 tree seedlings sa Pugis Communal Forest. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pangunguna ng Department of Health Cordillera kasama ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad at Benguet Provincial Environment and Natural Resources Office, pinungunahan nito ang pagtatanim ng higit 200 tree seedlings sa Pugis Communal Forest. Ito'y bilang paggunita sa World Health Environment Day na may temang protektahan ang kapaligiran para sa ating kalusugan araw-araw. Ang aktibidad sa pagtatanim ng mga puno ay isinagawa ng mga empleyado mula sa iba't ibang ahensya, mga mag-aaral at mga voluntaryo. Ang World Environment Health Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Setyembre kada taon kung saan layunin nito na palaganapin ang pangangalaga sa kapaligiran, kalusugan at pagbibigay halaga sa kalikasan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, isang low pressure area o LPA ang tinansya na nasa 750 kilometro ng silangan ng Giwan, Eastern Samar. Sa kabila nito, magpapaulan pa rin ang trough ng LPA sa Metro Manila, Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Gayun din ang bahagyang pulupulong mga pag-ulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Sports. PBBM idineklarang non-working day ang araw ng BSKE election. Talakayan ukol sa child adoption at alternative child care services isinulong ng DSWD. Palagi ang pag-aayos ng DPWH sa mga daan at tulay, kwinestyon ni Senator Coco Pimentel.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ika-30 ng Oktubre na araw ng botohan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE bilang non-working day. Ito ay upang mabigyan ng mga Pilipino ng pagkakataon na makaboto sa naturang eleksyon. Ang deklarasyong ito ay sa ilalim ng Proclamation No. 359 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ganap nang inilunsad sa publiko ang pagbubukas ng Tagaytay Police Station upang masigurado ang kapayapaan sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Narito ang buong detalye na balita, hatid ni Jade Buhoy. Upang malaman ang kahalagahan ng pondong iminungkahi ng DPWH, nagpulong sa Senado ang ukol sa paggamit nito at paano maisasaayos ang mga daanan at tulay sa bansa, lalo na sa mga malalayong lugar. Pinahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Ococo Pimentel III na kinakailangan masigurado ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagiging matibay ng mga daanan na tulay sa bansa upang hindi masayang ang pondo ng bayan at magamit ang mga proyekto sa praktikal na paraan. Mula rito, tinanong ni Pimentel kung para saan ba ang palagi ang pag-repair at maintenance ng mga kalsada na lubos na nagdudulot ng traffic lalo na sa Kalakhang, Maynila. Sinagot naman ng DPWH na bahagi ang repair at maintenance sa pagpapanatili ng disenyo ng mga kalsada, pati na rin ang pagsasailalim sa preventive maintenance upang magamit ang proyekto sa 15 taon. Mungkahi naman ni Pimentel na nararapat ma-review ang lumalalang problema sa mga kalsada. Aniya, mahalaga ang axle road limit, ngunit hindi ito magiging epektibo kung patuloy na pinapayagang lumagpas ito sa kakayanin ng mga kalsada. Kasama si Senadora Grace Poe, napansin din ang mga paulit-ulit na pondo sa mga magkakaparehong proyekto gaya ng kalsada, flood control dikes, multi-purpose buildings na kasama sa minungkahing budget ng DPWH para sa susunod na taon. Bahagi din sa nasabing pagdinig ay ang pahayag ng pagkadismaya ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa halos 1,000% dagdag sa pondo ng ahensya. Ngunit patuloy pa rin ang issue sa mga daanan gaya ng malalang pagbaha sa Bulacan at reclamation projects sa Manila Bay. Samantala, pinahayag naman ng DPWH na mayroon silang pavement management system na nagpapakita ng kasalukuyang kondisyon ng mga daanan at tulay bilang bahagi ng kanilang preventive measures. Base naman sa 2024 National Expenditure Program, mayroon 15 bilyong pisong pondo ang nakalaan sa Special Road Fund ng DPWH. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapatatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang suporta sa child adoption at alternative child care, tinalakay ito noong ika-17 kaganapan ng Philippine Global Consultation Child Welfare Services. Ukol kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mahalaga na ipalaganap ang kamalayan ukol sa legal na proseso ng pag-aampon at foster care upang malaman ang kapasidad ng adoptive parents para sa bagong responsibilidad at iba pang mga patakaran nang maiwasan ang mga isyung makakagambala sa pagpapalaki ng bata. Pinahayag ng DSWD na ang nasabing talakayan ay nakatuon sa Republic Act No. 11642 na nagpapatupad ng mas simple at mabilis na paraan ng domestic adoption upang maprotektahan ang kapakanan ng mga bata. Nitong kamakailan lang, mahigit sa 200 residente ang natulungan sa isinagawang medical mission ng Coast Guard District Northeastern Luzon sa Tuguegarao City, Cagayan. Ang mga tauhan ng PCG ay nagbigay ng libreng medical check-up, namamahagi ng mga gamot at hygiene kits at nagbigay ng edukasyong pangkalusugan sa mga benepisyaryo.
Ayon sa PCG, ang humanitarian initiative na ito ay sumisimbolo sa matatag na dedikasyon ng Coast Guard sa pagpapabuti ng kalusugan ng komunidad. Samantala, matapos ang trahedyang naganap malapit sa Bajo de Masinloc, nagbigay tulong ang DSWD sa mga pamilya ng mga biktima. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa mga pamilya ng mga biktima ng trahedyang naganap malapit sa Bajo de Masinloc, ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang funeral assistance at tulong pinansyal. Matatandaang pumanaw ang 3 mangingisda sa kamakailan lang na insidente, kaya't nagpaabot ng burial assistance ang DSWD sa mga pamilya ng mga biktima na nagkakahalagang 10,000 piso. Ang bilang naman ng mga nakaligtas sa trahedya ay nasa 11 kung saan nakatanggap din ng tulong pinansyal na nagkakahalagang 5,000 piso kada pamilya. Nakatanggap din ang mga pamilya ng mga biktima ng family food packs mula sa DSWD kung saan tiniyak din ng ahensya ang dedikasyon nito na tulungan ang mga mangingisda at pamilya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pagbibigay pugay sa ina ng Katipunan, planong ipatayo ang Women's History Museum sa dambana ni Melchora Aquino sa Banlat Road, Barangay Tandang Sora, Quezon City. Kaugnay nito ay nakipagpulong ang alkalde ng lungsod na si Joy Belmonte kay Senator Risa Hontiveros na isa sa mga tagapagsulong ng karapatan ng mga kababaihan. Ang museyong ito ang magsisilbing salamin ng kasaysayan upang maipabatid sa mga kabataan ang kabayanihang ginawa ni Tandang Sora. Sa ibang dako naman, banned sa bansa ang isang dayuhang nagmula sa Colorado dahil sa nahatulan ng kasong rape. Narito ang buong detalye na balita hatid ni Jade Buhoy. Noong kamakailan, hinarang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 ang Amerikanong dayuhan dahil napag-alamang ito'y nahatulan ng kaso sa panggagahasa. Base sa ulat ng Bureau of Immigration o BI, ang dayuhan ay nagngangalang Charles Harry Cooper na 66 na taong gulang, kung saan galing siya ng Taiwan at lumapag sa Pasay City at sinabing bumibisita lamang siya sa bansa para magbakasyon. Ngunit nakatanggap ng impormasyon ang BI mula sa pamahalaan ng Estados Unidos na ito'y nahatulan ng kasong statutory rape at statutory sodomy sa batang 14 na taon, pati na rin ang kaso ng pangmomolestya. Dahil rito, inaksyonan ng BI ang pagharang kay Cooper at agarang pinag-utos na bumalik sa kanyang bansang pinanggalingan. Pinahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco na paigtingin pa ang seguridad sa mga paliparan upang mapuksa ang pagpasok ng mga tinatawag na predators at sex offenders sa bansa. Aniya, hindi na makakabalik ang mga taong ito sa bansa dahil sila'y kabilang na sa mga blacklisted. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Pagdating ni Mrs. Botswana 2023, mainit na tinanggap ni Consul General Philip Chen. DFA kinumbinsi ang mga Pilipino na ipagpaliban muna ang biyahe patungong Israel. Ulat ng mga iligal na pasaporte itinuturing na issue sa pambansang seguridad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa pagdating ng Mrs. Botswana 2023 sa bansa, mainit na tinanggap at binati ni Consul General Philip Chen si Queen Portia Mokatong bilang ikapitong Mrs. Botswana.
Si Queen Portia at Mrs. Botswana Director Kalalelo Noli Lesetedi ay bumisita sa opisina ni Kongen Shen at nakapanayam din sa Face the Nation ng One Media Network. Itinanghal si Queen Portia bilang Mrs. Top Africa at kasapi sa Mrs. Universe Top 25 na naganap sa Newport Performing Arts Theater, Pasay City, Manila. Bukod dito, nasungkit niya rin ang kategoryang Best Native National Costume na nagpakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang kultura at bansa. Dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine, pinayuhan ng DFA ang mga Pilipino na ipagpaliban muna ang pagbiyahe patungo sa Israel. Para sa balita, narito si Francis Riodique. Hindi pa man nakakapag-issue ng travel ban, nananawagan na si Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega na ipagpaliban muna ang pagbiyahe patungo sa Israel. Ito ay dahil sa kasalukuyang gera sa pagitan ng Israel at Palestina kung saan kabi-kabilang mga pambobomba sa mga gusali at putok ng baril ang masasaksihan. Dagdag pa ni De Vega, hintay na lang muna na humupa ang tensyon sa Israel bago magtungo rito upang maiwasan ang maaaring maging problema. Kaugnay nito, karamihan sa mga paliparan sa Asia ay nagkansela na rin ng kanilang mga flights para matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin naman ang pagmomonitor ng DFA sa embahada ng bansa sa Tel Aviv, Amman at Cairo. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansingco, ang pagdami ng mga nakuhang pasaporte ng Pilipinas sa ilegal na paraan ay isang issue sa pambansang seguridad. Sa naganap na public hearing ng Committee on Finance na pinamumunuan ni Senator Sonny Angara, ibinahagi ni Tansingco na mayroong hindi bababa sa 10 kaso ng authentic Philippine passport ang ginamit ng mga illegal alien. Idinetalya rin niya na ang mga dayuhang ito ay iligal na nakakuha ng mga dokumento ng Pilipinas tulad ng mga pasaporte, birth certificate, driver's license at postal ID. Lahat ng mga dayuhan ay kinasuhan ng paglabag sa Philippine Immigration Act at kasama sa derogatory list ng BI. Para sa balitang sports, buo ang suporta ng Filipino-Chinese community sa paparating na laban ni Philippine pole vault athlete EJ Obiena. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Aspiration, not expectation. Ito ang pahayag ng Philippine pole vaulter na si EJ Obiena para sa paparating na 2024 Paris Olympics. Ang kasalukuyang world rank number 2 sa larangan ng pole vaulting ay layon lamang na ibigay ang kanyang buong makakaya sa nasabing patimpala kung saan kumpiyansa siyang makamit ang gintong medalya. Kahit na may dugong Chino si Obiena, ay Pilipinas ang kanyang daladalang bansa dahil sa kanyang pusong Pinoy at dito na rin ang kinalakhan niyang buhay. Sa kabila nito, buo ang suporta ng Filipino-Chinese community kung saan sa pangunguna ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry o FFCCII President Dr. Cecilio Pedro, ginawaran ng pagkilala si Obiena sa pagbibigay karangalan sa bansa. Kasama sa pagpaparangal ay ang paggagawad ng 5 milyong piso bilang suporta ng federasyon. EJ once again brought glory to the country and honor to the Filipino-Chinese community. He excellently personifies the dugong Chino, pusong Pinoy. Ayon kay Obiena, ang natanggap na pera ay gagamitin sa preparasyon sa darating na World Olympics sa Marso at sa 2024 Paris Olympics. Samantala, may mensahe naman si Obiena sa mga aspiring athletes. But if there's going to be an integral part, you need to be happy in what you do. You need to enjoy what you do so that every hardship that comes in your way is something you consider as part of the game or part of your journey.
Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, presyo ng bulaklak inaasahang tataas habang papalapit ang undas. Supply ng karneng baboy pinangangambahang hindi sasapat ngayong holiday season. Palagi ang pag-aayos ng DPWH sa mga daan at tulay, kwinestyon ni Senator Coco Pimentel. Dayuhang nagmula sa Colorado, banned sa bansa dahil sa sex crime. DFA kinumbinsi ang mga Pilipino na ipagpaliban muna ang biyahe patungong Israel. Filipino-Chinese community suportado si Philippine pole vaulter EJ Opiena sa Paris Olympics. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.